Kung magulang po kayo, sana nagpaka-magulang po kayo. Hindi niyo po sana pinapayagan yung anak niyo na nagtitinda kung saan-saan. Magandang araw po at magandang gabi sa mga nakakapanood sa gabi at sa lahat po ng naabot ng video na ito. Welcome po dito sa Avoy Mix Videos. Ngayon po ay meron po tayong bibigyan ng ating komento, no? At base na rin sa ating obserbasyon at hinahanap ko rin po ito sa inyo kung ano yung nakita nyo dito sa video. Ito po yung video na tungkol sa viral, no? Malamang napanood nyo na ang tungkol dito, no? Pero may mga bago po kasi nakitang video na parang may irregularidad doon sa video na yon. At saka mukhang kung sino ba talaga ang nadehado dito, no? Yung Sampaguita girl o itong security ng SM, no? So ito po yung video, mula po ito kay Chika Blockbuster. At yung isa mula naman kay Ride Safe Pops TV. So unahin po natin yung video ni Chika Blockbuster, no? Una, ito po yung video, no? Panoorin natin, no? Ng Sampaguita vendor na tinataboy ng security Napanood guard na sa ito, SM no? Mega Mall na kung saan nagkaroon ng po hindi natin dito magandang kasi, kinahinatnan. I think 3 days na mula nung nag-viral itong video na ito. Ng Sampaguita vendor na tinataboy ng security guard sa SM Mega Mall na kung saan nagkaroon ng hindi magandang kinahinatnan. So, yan po yung video, no? Yung kanilang komosyon sa pagitan ng Sampaguita girl at saka ng security ng SM. So, ano po ang napansin nyo, no? Ano ang napansin nyo sa video? Wala pong sounds, no? Meron bang, ako kasi naghanap ako ng mga video na ito na may sounds, no? Kasi meron akong gustong mapatunayan tungkol dito, no? Kasi may witness po dyan, eh. Naglitawan na po yung mga witness, no? Nang sabi po nila, puro mura po yung lumabas sa bunganga nung Sampaguita girl, no? Hindi naman siguro tama na ganun katapang itong isang bata na ito, no? Pero tutuusin, hindi na po siya bata. 18 years old na po siya, no? Kung may makakapag-upload sana ng merong sounds, kasi parang planado itong video na to, no? Sadyang ginalit para sa akin, no? Yung aking base doon sa video na napanood natin. Sadyang ginalit itong security na to para nakaabang na itong camera tapos bibidyohan. Pero kung yung nag-video na to, dapat mahanap po ito. Sa akin, suggestion ko lang. At bakit walang sounds ito, no? O siguro tinanggal na yung sounds nito kasi magsasalita na yung content, kung sino yung gustong mag-content nito, no? Pero dapat mas balanse ang isang video at mas makatotohanan po kung may sounds, no? Para malalaman natin, mas mapapadali yung investigasyon, no? So yun, isang point yun, walang sound. Pangalawa, kung mapapansin nyo po, yung bata dito ay hindi nga bata ito, 18 years old na, no? In full uniform po, no? Mapapansin nyo talaga siya, in full uniform. Ang sabi ng pulisya, may investigasyon na po dito ang pulisya, no? Tingnan po natin sa isa pang video ni Blockbuster, no? No, ito yung ano ng pulis, investigasyon nila base sa investigasyon nila, no? Yan po. Yan po. natin na yung bata po ay totoo pong estudyante. So, kinaklarify ng pulis na yung bata totoong estudyante. Tama po, siya po ay scholar ng isang private institution at matalinong bata. At nagsusunod. Yup. Ano ba pagkakaintindi natin sa matalinong bata? No? Kasi kung itong batang ito ay talagang matalino, dapat alam niya po yung tama at mali. Alam niya kung nasa mali siyang sitwasyon o nasa tamang sitwasyon po siya. No? At hindi, kung ikaw ay isang scholar, o sige, matalino ka, scholar ka. No? Kung ikaw po ay isang scholar, hindi ka dapat nasasangkot
sa mga ganitong kaguluhan, no, yung iskandalo o mga komosyon o mga away. At hindi kayong naging dahilan kung bakit nagkaroon ng ganyang away. Hindi ikaw yung dulo, puno at dulo ng mga ganitong klaseng komosyon. Yan dapat yung mga standard sa isang scholar. At kung matalino ka nga, sabi ko sa iyo, sa inyo mga manonood, alam mo kung saan ka lalagay. Alam mo mali ka, scholar ka eh. 18 years old ka na scholar. Meron ka ng sapat na pag-iisip. At sabi, matalino. No? Sabihin natin, medyo matigas ang ulo mong scholar ka. At pumwesto ka doon. No? Doon ka nagtitinda. Okay po yun. Pero sinaway ka ng security. Ipaglalaban mo ba yung yung karapatan mo doon? No? Na para magmatigas ka. Matalino ka, di ba? Dapat alam mo na nasa mali ka, umalis ka na lang. Yun po ang tamang diyan, yung kung matalino ka, no. Ganyan na ba ang sa akin, ganyan na ba ang tawag natin sa matalino ngayon? Yung kasi matatalinong tao halos hindi ito nakikipag-away, hindi nakikipagsagupan para sa maliit na bagay lang, Lalo't alam nila na wala sila sa posisyon, wala sila sa hindi sila yung tama sa lugar na yon. So, ewan ko, matalino daw to sabi. Yun ang sabi ng pulisya, no? Ewan ko itong mga pulis na ito kung I don't know kung pinanganak sila kahapon lang o matagal na. Ewan ko kung naniniwala sila na matalino. So, yun lang ang aking mako-comment dito sa sinabi ng pulis. Huwag lamang po na madagdagan yung mga pangangailangan nila sa kanilang eskwela dahil po kademolish lang daw po ng bahay nila at yun po ay pinatunayan din ng barangay kung saan po nakausap din po namin yung barangay kung saan sila nakatira. Okay. So, dun po tayo sa nagsusumikap, 18 years old ka na at bakit sinasabi ko full uniform siya So may dito, may mali, no? Ang pagkakalam ko parang sinabi pambahay niya lang daw 'yon. Sige, tuloy natin yung video. So hindi niya yata na-emphasize dito, no? Sige. May lumabas kasi ng video na sabi pambahay niya lang daw 'yon. Minsan naka-t-shirt lang daw siya o gano'n. No? So pambahay ba 'yon? Kung titingnan mo yung video na 'to, nakasapatos po siya at nakamedyas, complete paraphernalia ng isang estudyante ng grade school, na meron pa yung yung ribbon, no? So kumpleto po at ayos na ayos po yung sistema niya. Yan po ba yung nakapambahay? Pambahay lang po ba yan? Kayo ho ba ay pinanganak lang kahapon para masabing maniwala kayo na pambahayan? Ako hindi po. Hindi po ako naniniwala yan ay pambahay. Sa Japong yan isinuot para makapag-marketing strategy. No? Makabenta siya ng maraming sampagita. No? Pero ito po ay isang masamang estratehiya. No? Niloloko mo yung kapwa mo. No? Nagpapanggap kang bata, estudyante para maawa sa yung tao. Kinukuha mo yung simpatsya ng netizen para makapanloko ka. No? So, hindi po magandang estratehiya yan. Kung hangad mo kumita ka sa malinis na paraan. So, isa ka pa namang scholar. Yun lang ang aking mako-comment diyan. No? Ngayon, meron daw witness na ipi-play po tayo ngayon na nakita niyo yung buong pangyayari. No? Maliban lang kung itong video na natin ay genuine. Kasi, nagsalita po yung witness dito. Tingnan natin yung video. Masasabi mo sa nangyari sa SM Mega Mall? Di ba ikaw yung nasa video? Kahit sino siguro mahaba pasensya, mauubusan ng pasensya dun sa bata na yun. Sinabi niya in general, kahit sinong napakahabang pasensya ay mauubusan ng pasensya sa bata na yun. No? Ibig sabihin, kailangan mong pagpasensyahan itong batang to. Ang mga scholar, kailangan mong pagpasensyahan.
Di ba dapat yung mga scholar, matatalino sila yung nagpapasyensya. Bakit sila yung kailangan pagpasyensyahan? So, kung makikita nyo, siya po yung saksi, doon sa kabilang gilid na nakatayo, siya po yung nasa gitna na tao, no? Siya po yung nandun. Tapos, meron po sa kabilang side nakaupo. Siya po yung nagbi-video at nagtatanong dyan. So, tuloy natin yung video. Guys, ito yung nakikita nyo sa SM Mega Mall, guys, oh. Yan. Yung nakaupo naman dun, guys, ako yun. Ito yung nakatayo din, guys. Siya ang may alam kung ano nangyari. Sila nga kaya yung nasa video na yan? Sila nga kaya yung mga totoong saksi? Kung sila nga yung mga totoong saksi, ay nakakabahala ito, no? Parang hindi yata yung sampagitag girl, yung naaragabyado rito. Yung mas naaragabyado dito, yung security, no? Doon naman sa nagpadala sa damdamin, ano? Dahil lang sa nakita sa video, parang hindi magandang action po yun. Hindi professional na action po yun sa isang kumpanya. Di ba? Dapat nag-interview muna sila, nag-imbestiga. No, ibig sabihin, dapat nag-imbestiga muna sila bago sila manibak ng tao. Kasi may mga anak din po yan. May mga nag-aaral silang anak, no? Na may nagtatrabaho sila sa inyo at may pinakakain yan. Pag uwi yan, inaasahan yung sahod nila, may bibigay sila sa... Pero tinanggal nyo agad at hinusgahan nyo dahil sa video lamang na hindi naman kompleto, walang sounds. So dapat sana makahanap tayo ng may sounds. Ako kasi wala akong makita may sounds. Laging yung nag-vlog, yun ang nakikita ko. Mukhang in-off yung sounds. So tuloy natin itong video. So ito pa yung isang salaysay ng witness. Sa comment section naman ng video ito sa TikTok ay nagkwento ang saksi. Sabi niya, before umambon, nandun na kami naghihintay joyride. Then andun na din sila, sinisita sila ni Kuya. Nakailang balik yung guard. Then pinapalipat sila sa overpass, tas minumura niya yung guard. So, ano yun, no? Mabigat na paratang, no? Nandun na daw sila kasama yung yung nagtitinda ng sampagita na matalino daw, no? At nandun na rin yung mga witness, no? Naghihintay sila ng joyride. So matindi yung paratang nitong witness na sabi sa kwento, pabalik-balik na raw na sinisita pala yun ng security. So ginagawa niya yung trabaho niya, yung security, pero minumura siya nung batang nasa pinapalis, minumura ng matalinong batang scholar, no? Makakatakot po yung ganyan, no? Pag scholar ka, tapos ganyan yung attitude mo. Pagka lumaki ka, matalino kang mandaya, matalino kang ng kapwa, no? Kasi maliit pa lang, hinubog na sa'yo yung pandaraya. Yung katalinuhan mo magagamit mo sa kasamaan, baka maging kalabang ka pa ng gobyerno pagka ganyan, no? So dapat yung pagiging scholar, yung GMRC niya na natutunan, yung magagandang kaugalian, dapat taglay ng isang scholar. Pag hindi, dapat sibakin niya sa pagiging scholar. Hindi siya matalino. Academic lang. Ang matalinong tao nakakaintindihan ng tama at mali sa murang edad pa lang. Yan ang matatalinong tao. So yung aking pananaw yan, sinasabi ko sa tungkol sa matalinong tao. Ngayon, ang sabi nga, ito nga, minumura yung security. So, ito na po, tuloy natin. Kasi ayaw nila. Then umalis uli yung guard kasi nag-iikot siya, pabalik-balik siya sa pwesto namin nung bata na nanghihingi ng pera. Nanghihingi pa ng pera, ng lilimos, no? Bukod sa nagbibenta ng sampagitan, nanghihingi. May dinagdag yung witness. Hanggang sa sinabi ng guard na bakit daw ang hirap niya pakiusapan. Reply lang ng bata is mura. Grabe. Tinanong ng gwardiya bakit daw ang hirap niyang pakiusapan, tapos ang reply ng bata mura. Sige, tingnan natin. Hindi na bata yan, 18 years old na, no? Yan ang problema, no? Pag lagi mong kakampihan yung mga ganyan. Anarchy ang lalabas, no? Kaya mga panahon ngayon, mga bata, no? Patigas ng patigas yung ulo kasi alam nila may kakampi sila sa batas. Patigas ng patigas, no? Parang lumalabas yung batas. Kinokonsente sila. Hindi ko kinokonsente yung batas, ha?
Maganda yung nandyan yung batas, no? Pero sa akin, sana patas lang, no? Patas lang dapat. Dapat yung mga kabataan, may takot sila sa batas, may takot sila. Kagaya ng pandemic, no? Pag nakakita ng barangay, takbuhan na. Nung pandemic yun, nung lockdown. Bumalik yung takot ng mga kabataan sa batas. Pag wala kang takot sa batas, madali lang sa'yo gumawa ng kasamaan. Tuloy natin video. Then, nagsabi ang guard na sa huling ikot niya, kukunin na niya ang sampagita kasi nga di siya nakikinig sa pakiusap. Ang sagot niya lang sa guard is, di kunin mo. Grabe. Palaban talaga yung bata. Meron na pala tong kwento yan ng witness. No? May ultimatum na si security na confiscate niya itong tinda ng bata dahil napakahirap nitong kausapin. No? Confiscate niya yung paninda ng bata kung talagang hindi pa ito aalis. Pagbalik niya. So, malis muna, no? Para makapag-isip siguro yung matalino. No? Sige. At ang sagot ng bata, ano sabi? Di kunin mo. So, nagpo-provoke na. No? Nagpo-provoke na yung bata. Sana ito, imbestigahan to, no? Sa Senado. Kasi, parang hindi uubra sa simpleng lang. Sana both side magsalita. Both side, ano? At nakita ko yung pananadyak ng security, no? Parang sign of defense, tinamaan siya sa mukha ng palo, medyo masagit din yun, no? Bakit natamaan yung mata niya? Kaya napatadyak siyang gano'n para lumayo yung bata. Yun yung purpose ng pagtadyak niya. Wala siyang balak saktan yung bata para lumayo kasi tinamaan siya. Signs of defense po yun, no? Talagang tingin ko ginagawa niya lang yung trabaho niya. No? Kasi ako, yung edad ko ng mga ganyan, 18 years old ako, takot na ako sa batas. Pag nakita ako security noon, at sinaway ako, hindi ako lumalaban. Sinaway ako, wala ako sa intention. Matalino eh. Hindi pa ako matalino niyan, ha? Hindi pa ako matalino. Ito, matalino daw to. Ganyan na pala mga matalino ngayon. So, kung makikita nyo dun sa video, mukhang sinira niya yung sampagitan ng bata, no? Hindi po talaga sinira yun, no? Intention ng gwardiya doon, confiscate, no? Siyempre, hindi naman bibitawan ng bata yun. Ginawa niya siguro, sinira na nga lang talaga. Pero ang intention niya, kunin na lang yung paninda. Confiscate. Kasi may ultimatum na siya na binigay sa bata. Pag di ka pa rin umalis, kukunin ka yung paninda mo. Tama lang yun, confiscate. Kaya kasi hindi niya na-confiscate, lumalaban yung bata, sinira na lang. Parahan siguro, dahil naiinis na itong security, lahat tayo may posisyon para minsan mapikon. Di sabi nga nung isang witness, kung ako man, kung kahit gano'ng katindi yung haba ng pasyensya mo, mauubos talaga. Yun ang sabi ng witness. No? So, okay na. Tuloy natin. Isang mambun na. Andun pa rin ang girl at ang bata ng lalaki na kasama niya ayaw pa din lumipat sa overpass hanggang sa nag-aaway na sila ni guard. Nagmumura si girl. Yun yung time na hinablot ni guard yung sampagita. Nag-away na sila after ng away nila, tsaka sila nagpunta ng overpass. Andun pa din ako tapos na ang incident, tsaka doon lumakas ang ulan. Wala akong kinakampihan. Sinasabi ko lang kung ano ang nakita ko. Na pinagsumulan ng away nila. Kahit ako, wala akong alam sa kung ano man ang background ng isa sa kanila. What I'm saying is kung ano ang naganap before and after the scene kasi andun ako katabi ng girl. Kasi kung ano ang nakita nyo sa video is yung part lang ng video ng mga tao kasi may gulo na. Pero yung part na usapan pa lang ng dalawang tao na involved is wala. So yun nga, ultimo yung witness, no? Wala yung usapan, walang sound. Sadyang itinago yung sound. May katotohanan dito na itinatago. Yun ang aking suspetsya dyan. May itinatagong katotohanan dito. Meron na aragabyado dito, tingin ko sa akin sa pananaw, mas naaragabyado dito yung maraming questionable kasi ditong sa mas questionable itong nito yung bata. Unang-una, nakaganyan ka, di ba? Naka full uniform ka. Tapos hindi naman pala yan yung uniform mo. Intentional mo talagang suotin yun. Ayos na ayos, oh. Tingnan mo yung buhok. May salamin. May face mask. May ribbon, no? Siguro kaya nang wala siyang ID, hindi niya kaya ma-falsificate yung ID. Nakasapatos na pang uniform. Nakamedyas na puti. Pero hindi naman pala yun ang uniform niya, no? Iba na pala yung uniform. Medtech po siya, no? Sa isang kolehiyo na private po. So, okay, no? Private pa. So, gusto niyo mang makita yung video ng gwardiya kasi may lumabas na video ng gwardiya. Ito po yung kanyang hinaing, no? Ito po. Sana itong video to na galing kay
Ride Safe Pops TV ay genuine. Ibig sabihin, sana siya talaga yung security na nandoon. So, sana hindi ibang security. Sana siya yun, no? So, play natin yung video. Hope so. Sige, siya na nga yung security. Papakita natin sa inyo. Magandang umaga po sa inyong lahat. Unang-una po ay humihingi po ako ng pasensya sa mga nakapanood doon sa video nag-viral doon sa batang nagtitinda ng sampagita. So, nagpa-public apology po siya. Sinusunod ko lang po yung trabaho ko bilang security guard. Sana po maintindihan nyo. Pero doon po sa napanood ko na video, yung tatay ng bata nagsalita na. Sabi niya, isa daw siya mabait na magulang. Okay, ito lang po yung sa loobin ko. Kung magulang po kayo, sana nagpaka-magulang po kayo. Hindi niyo po sana pinapayagan yung anak niyo na nagtitinda kung saan-saan. Mahirap po yung mabigat yung kanyang binitawan, no? Kung magulang ka, sana nagpaka-magulang ka. Para sa akin, tama yun, no? Gagawin mo lahat para hindi magtrabaho. Yung dapat kasi yung anak mo nag-aaral yan, eh. So, dapat ka nagpaka-magulang ka kasi bakit hinahaya mo sa murang edad? Ilang taon na ba? Kasi parang meron pang video to, 2018, 2 years ago. Nagbebenta na siya, no? Yung video yata nung upload ni Rosemar ba yun, na interview. 2 years ago, no? Kasi 8, pa lang siya, no? 16. So, minor de edad siya, no? Nagbebenta na siya ng sampagita, no? At sa Mega Mall pa yun, no? Layo ng bahay nila, no? So, ako parang as magulang, hindi ko kayang gawin yon sa anak ko, no? Pagbebentahin ko ng malayong sa lugar, nasa, lalo babae yung anak mo, at laganap mo yun, yung kriminalidad sa lansangan. Eh, pagbebentahin mo ng sampagita, no? Tapos napakalayo pa sa area nila. Ano mang oras, pwede siya mapahamak sa ating magulong pamayanan. At saka doon sa bata na sabi nyo ay bata yun, makulit. Opo, makulit nga po at bata. Sa totoo po ay nakulitan na po ako sa kanya. Bilang pagsunod ko sa trabaho o sa pagsunod ko sa nakakataas sa akin, sinaway ko po yung bata. Pero ayaw po magpasaway ng anak nyo. Hindi ko po talaga ginusto yung nangyari. Inuulit ko po. Doon po sa nagsasabi na wala daw akong awa. Inuulit ko po, sumusunod lang po ako sa utos. Meron din pong naghihintay sa akin sa bahay. Yun nga po, sabi niya, mabait daw yun. Mapagmahal, tahimik. Magiging mabait po talaga yun, tahimik at mapagmahal kapag naubos yung pasensya ko. Pero hindi ko pa rin ginawa. Nagpasensya pa rin po ako sa bata. Yun nga lang po, makulit, ayaw pong magpasaway. Ayaw sumunod sa sinasabi ko na umalis na, ayaw po umalis. Tapos yung paghatak po ng sampagita nasira, tapos tinagampas po ko sa mukha. Sino po matutuwa sa ganun? Kami po bilang security, sumusunod lang po kami sa utos. Kasi ayun po trabaho namin, doon po kami sinusuweldo. Sana naman doon po sa magulang, sabi niyo magulang po kayo. Magpakamagulang po kayo, huwag niyo po kakayaan ang anak niyo na magtinda kung saan-saan. Sabi nila, yung iba daw dyan, nagsusuot lang ng pang-uniform para lang kunyari nag-aaral. So, ito ko sa mga nagsusuot ng uniform, laganap po yan. Hindi ba alam ng DSWD yan o nagbubulag-bulagan lang kayo sa DSWD? DSWD di ba ang ano yan? May ano dyan? May pananagutan. No? Dapat pinagbabawal yan. No? Dumami na nga ulit yung mga lalo sa Alabang, napakadaming bata po doon na pakalat-kalat lang, kagabing-gabi na. Dapat may curfew, di ba? Pero wala eh. Pinababayaan po ng batas yan. Ng mga tagapagpatupad ng batas, wala akong ginagawa po dyan. Mayroon po tayong batas dyan, pero walang ginagawa. Ngayon, yung tungkol doon sa child labor ba yun? May batas tayong gano'n, di ba? Na hindi mo pwedeng pwersahin, magtrabaho yung mga bata na yan. Child labor. Pwede ba kasuhan yung mga magulang na gano'n? Nagtatrabaho yung anak nila ng pilit. Okay lang sana kung
sinasabing sariling negosyo nyo, tapos tinetrain mo yung anak mo doon sa negosyo nyo. O may tindahan kayong malaki, pinagtitinda niya yung anak nyo sa sarili nyong tindahan, doon lang din sa loob ng pamamahay nyo o area nyo. No? Kasi part yun ng training ng kabataan. No? Pero dapat pinag-aaral pa rin. So, ito lang po, ito lang po yung video na ipe-present ko. At ito lang yung masasabi ko. Sabi ko na. So, nasa inyo na po yung nasa inyo na po yung kung sino yung kakampihan nyo, sa tingin nyo, kung sino yung talagang naaragabyado dito. Gwardiya o yung bata, no? Maraming discrepancy kasi doon sa bata. Simple lang yung sinabi ng security. Naubos talaga yung pasyensya niya. At yung paninipa, tingin ko, para lumayo yung bata sa kanya, sunod-sunod yung palo di ba? So para nakahawak siya dun sa baril niya, baka pumutok yun, so yung paa niya, ginano niya, para magkaroon ng distance. No? At yung paghablot, siguro gusto niya nang kumpiskahin, hindi niya makumpiska hawak, piniktal niya na lang siguro. Yun ang nakikita ko lang sa video, yun lang masasabi natin. So, sana magising dito yung ating pamahalaan. No? Kinakatok ko yung pamahalaan dito na laliman pa yung investigasyon. No? Sabi ko nga, hindi tayo pinanganak kahapon para maniwala na pambahay na damit niya lang yon. Complete uniform no? Kayong PNP, naniniwala ba kayo pambahay niya lang yon? Panoorin niyo yung video. Sige po, salamat. Pero hindi naman. Ganyan po yung nangyayari dyan sa harapan ng establishment na binabantayan ko. Yun, may natutunan po ako dun sa araw na yun. Sana pang may tutunan din kayo, mga magulang. Kayong mga magulang. Magpakamagulang po kayo. Kasi hindi lahat ng bata ay hindi papatulan. Kapag yan pinatulan, sasabihin nyo, mabait, tahimik at masayahin. Yun lamang po, inuulit ko, pasensya po sa lahat ng mga nakapanood ng video. Hindi ko po yung ginusto, ay sumusunod lang ako sa trabaho ko. Maraming salamat sa inyo.